Si Aku Yadav ay isang Indian serial criminal na sangkot sa mga aktibidad tulad ng pagnanakaw, panloloob sa mga bahay, pagkidnap, panggagahasa, at pagpatay. Noong August 13, taong 2004, daang-daang kababaihan ang naghiganti sa pamamagitan ng pananaksak sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. Ito ay nangyari sa Nagpur District Court sa Vidarbha, Maharashtra, India. Si Aku Yadav na may alias na Bharat Kalicharan Yadav ay ipinanganak noong 1972 sa Nagpur, Maharashtra, Delhi, India. Siya ay 32 taong gulang sa oras ng kanyang kamatayan. Lumaki siya sa isang Islam sa Kasturba Nagar, Nagpur, Maharashtra. Ang Islam ay isang residential area na may substandard na pabahay na hindi maganda ang serbisyo at siksikan at sa makatuwid ay hindi malusog at hindi linligtas at hindi ka nais-nais sa lipunan. Ayon sa serye sa Netflix na Indian Predator Murder in a Courtroom 2022, ay nag-aral siya hanggang class 7, ngunit pagkatapos ay tumigil na siya sa pag-aaral. Ang kanyang ama ay isang tagagatas. Mayroon siyang 6 na kapatid na lalaki at 6 na kapatid na babae. Ang dalawa sa kanyang mga kapatid ay nagngangalang Santosh at Yuvra at ang kanyang kapatid na panganay ay empleyado naman ng gobyerno. Samantalang ang 6 sa mga kapatid niya ay mga kriminal. Si Aku ay walang asawa sa oras ng kanyang kamatayan. Sinasabing nagsimula siya ng isang maliit na negosyo sa lugar ng mga dalit. Nabibilang din siya sa isang gang at ginamit niya ito upang isalang-alang ang kanyang sarili bilang isang taong mas mataas na pinuno ng grupo. Pagkamatay ng kanyang ama, ipinagbili ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga baka para mabuhay. Di nagtagal sila ay naging napakahirap at si Aku ay sumunod sa mga yapak ng kanyang mga nakatatandang kapatid at nagsimulang masangkot sa mga gawaing kriminal. Sa una, nagsimula siya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pera at panloloob sa mga tahanan. Ngunit unti-unti siya nagsimulang gumawa ng mga karumal-dumal na krimen tulad ng pagpatay, pagkidnap at panggagahasa. Kadalasan ginagawa niya ang kanyang mga kriminal na gawain sa Islam area kung saan siya nakatira. At pagkatapos ay nagreklamo ang mga tao sa Islam area laban sa kanya. Ngunit sinasabing siya ay may malakas na kapit sa ilang mga polis at politiko. Nanunuhol siya noon sa mga lokal na polis kaya hindi siya inaaresto ng mga ito. Nagbigay ito sa kanya ng kapangyarihan na malayang magsagawa ng mga gawaing kriminal sa kanyang lugar. Samantala, may isang babae na nagngangalang Asha Bhagat sa kanilang lugar na hindi natatakot sa kanya. Pagtitinda ng alak sa kanilang lugar ang kanyang trabaho. Labis ang sama ng loob ni Asha sa mga hindi kanais-nais na gawain na ginagawa ni Aku sa mga tao. Si Asha kasama ang ilang iba pang mga lalaki ay nagplanong turuan ng leksyon si Aku. Isang gabi, ang mga tao ni Asha ay nagiinuman ng alak sa kanyang tindahan kasama si Aku. Matapos malasing si Aku, ay sinimulan siyang bugbugin ng mga lalaki. Ngunit kahit papano ay nakatakas si Aku. Siya ay nagkaroon ng matinding pinsala sa kanyang katawan at pagkatapos, ang kanyang kaibigan na si Avinash Tiwari ay nag-donate ng dugo sa kanya at nailigtas ang kanyang buhay. Si Avinash ay nagbigay ng magandang relasyon ng pakikipagkaibigan kay Asha na hindi nagustuhan ni Aku. Isang araw nagkaroon ng pagtatalo sina Aku at Avinash tungkol kay Asha. Nagalit si Aku kaya pumunta siya sa bahay ni Avinash na may dalang kutsilyo at sinaksak niya si Avinash Tiwari. At dahil sa pangyayari, sa loob ng 10 buwan ay pinalaya si Aku mula sa kulungan. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumalaw ng malaya sa Islam area. At nagplano si Aku na patayin si Asha Bhagat. Noong gabi ng June 8, 1999 ay pinasok ni Aku Yadav ang tahanan ni Asha at brutal na pinatay ang babae. Pinutol niya ang katawan nito sa ilang peraso. Kabilang ang pagputol niya ng tenga ng babae para sa hikaw at daliri nito dahil hindi niya makuha ang mga singsing at sinira ang kanyang lalamunan. At hindi siya tumigil doon. Makalipas ang 1 linggo, bumalik siya sa bahay ni Asha
kasama ang kanyang mga barkada at ninakaw ang lahat ng gamit sa bahay. Ginawa pa nilang hangout ang bahay. Sinasabing mula pa noon ay may masamang tingin na si Kuya Dav sa mga kababaihan sa Islam area. Sinimulan niyang molestyahin at gahasain ang mga babae sa kanilang lugar. Sa halos 10 taon, hinalay niya ang humigit kumulang 40 kababaihan sa Islam. Sinaksak pa niya ang ilang babaeng nagrereklamo laban sa kanya. Ang mga tao sa Islam ay labis na natatakot sa kanya sa tuwing siya ay naglalakad sa paligid. Ang mga babae at bata ay madalas na nagtatago sa loob ng kanilang tahanan at ang mga kalalakihan ay umiiwas ng makapag-eye contact sa kanya. Minsan ibinahagi ng isang babae na nagngangalang Pratiba Orkude at ng kanyang asawang si Datu na dati silang nagpapatakbo ng grocery shop sa Islam area kung saan nakatira si Aku. Di umano ay madalas daw silang hinaharas ni Aku sa pamamagitan ng pagkuha ng mga paninda mula sa tindahan nang hindi nagpapayad at hinihingian din sila ng pera. Hindi rin niya pinahihintulutan ang mga tao na bumuo ng grupo at mag-usap-usap dahil naniniwala siya na may binabalak sila laban sa kanya. Minsan ginahasa niya ang isang 10 taong gulang na batang babae ayon sa isa sa kanyang mga kapitbahay. Sinabi din ng isa pang babaeng biktima ni Kuya Dav, dumating siya sa bahay nito alas 4 ng madaling araw. Si Aku ay agresibong kumatok sa pinto na nagsasabing siya'y isang opisyal ng pulisya at hiniling niya na pagbuksan siya. Nang makapasok si Aku, sinaksak niya ang asawang lalaki sa hita gamit ang isang kutsilyo at ikinulong ito sa banyo. Ang asawang babae ay kinalagkad habang hawak ang kanyang buhok, palayo sa isang lugar kung saan siya ginahasa, at pinayagan siya ni Dav na bumalik pagkatapos ng 3 o 4 na oras. Noong 1999 siya ay nakakulong na 1 taon sa ilalim ng Maharashtra Preventive Detention Law. Kahit na siya ay inaresto ng higit sa 10 beses ng lokal na pulisya, ay palagi siyang nakakalaya sa pamamagitan ng piyansa. Dahil mayroon siyang magandang relasyon sa lokal ng pulisya at ilang mga politiko. Gayunpaman ay ipinagpatuloy ni Aku ang kanyang kriminal na gawain sa lugar sa tuwing siya'y makakalaya. Minsan na niyang binugbog ang isang matandang lalaki dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ng 100 rupi. Sumunod ay ginahasa niya ang isang babae pagkatapos ng kasal nito at nang maglaon hinubaran niya ang isang lalaki at pinaso ito ng sigarilyo. Pagkatapos ay pinilit niya ang lalaki na magsayaw ng hubot-hubad sa harap ng kanyang anak na babae. Naroon din na pinutol pa ni Aku ang dibdib ng ilang babaeng nakatira sa kanilang lugar. Ang isang babae naman ay sinunog ang kanyang sarili matapos siyang halayin ni Aku. Dahil hindi pinakinggan ng lokal na pulisya ang kanyang reklamo. Noong 2004, humigit kumulang 300 pamilya ang naninirahan sa Islam area at ang isang pamilya ay pinamumunuan ng amang si Madhukar. Si Madhukar ay may isang anak na babae na nagngangalang Usha na nag-aaral ng hotel and restaurant management sa isang kolehiyo na malayo sa Islam area at nakatira siya sa isang hostel. Noong araw ng kanyang bakasyon sa kolehiyo ay pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa Islam para magpalipas ng kanyang bakasyon. At habang siya ay nasa kanilang tahanan, sinalakay ng mga goons ni Kuya Dav ang mga kapitbahay nila Usha dahil nakatanggap si Aku at ang grupo niya ng reklamo. Nang marinig ang mga sigaw ng kapitbahay, lumabas si Usha ng kanilang tahanan at hiniling sa mga goons na iwan ang mga pamilya kung hindi ay magrereklamo siya sa pulisya laban sa kanila. At nang malaman ni Aku ang tungkol dito, siya at ang kanyang mga barkada ay pumunta sa bahay ni Usha. Naghagis si Aku ng isang bote ng asido sa pintuan ng tahanan nila. At binalaan siya na hahagisan siya ng asido ni Aku sa mukha at gagasain kapag nagreklamo siya laban kay Aku. At pagkatapos ay binuksan ng mga magulang ni Usha ang pinto, ngunit hindi natakot si Usha kay Aku at sumagot na magsasampa siya ng reklamo laban sa kanya. Pagkatapos ay pilit na pumasok sa silid ang mga tauhan ni Aku. Tumakbo naman si Usha sa kusina at binuksan ang cooking gas knob o gas stove at may hawak na matchbox o posporo sa kanyang mga kamay.
Sinabi niya na kung may gagawin sila sa kanyang mga magulang o maging sa kanya ay sisindihan niya ang posporo. Biglang natakot si Kuya Dab at umatras kasama ang kanyang mga tauhan. Dahil doon ay binago ng pangyayaring ito ang buhay ng mga tao sa slum area. Samantala ang mga tao sa slum na nanonood ng insidente mula sa kanilang mga bintana ay nakita si Kuya Dab na natakot sa isang tao sa unang pagkakataon at sa babae pa. Pagkatapos ay nagpasya silang magsama-sama upang mapabagsak si Aku. Kinabukasan ng insidente, nagtipon-tipon sila at nagpunta sa tahanan ni Aku. Sinindihan nila ng apoy ang kanyang tahanan at sinunog. Ngunit wala si Aku sa kanyang bahay na mga oras na yon. Dahil nang malaman ni Aku na hinahanap siya ng mga galit na slum people, ay tumakas siya pagkatapos ay pumunta siya sa lokal ng pulisya at sumuko para sa kanyang mga ginawang krimen. Naisip niya na ang istasyon ng pulisya ang magiging pinakaligtas na lugar para maprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa mga galit na slum people. At batid din niya na kasama niya ang lokal na pulis at magpiyansa lang siya ay okay na. Gayunpaman labis na nagalit ang mga tao tungkol dito dahil alam nilang lalabas si Aku na may piyansa at ipagpapatuloy ang kanyang mga kriminal na gawain sa slum area. At matapos na sumuko ni Kuya Dab sa lokal ng pulisya ay nagkaroon ng paglilitis sa Nagpur District Court sa Vidarbha, Maharashtra noong August 13, 2004. Nang malaman ito ng slum people, alam nila na makakalaya siya sa pamamagitan ng pagpiyansa kaya nagpasya ang mga tao na parusahan nila si Aku sa kanilang sariling kamay. Sa pagitan ng alas 2:30 at alas 3 ng hapon, humigit kumulang 200 kababaihan mula sa slum area ang nagtipon sa lugar ng korte, kung saan dinala ng pulisya si Kuya Dab para litisin ang kanyang pagpiyansa. Habang naglalakad si Aku patungo sa courtroom number 7 ng Nagpur District Court, nakita niya ang isang babae sa crowd o maraming mga tao na isa sa mga biktima niya ng panggagahasa. Malakas niyang tinawag itong Vasya na ang ibig sabihin ay prostitute. Ang babaeng nakatayo ay nagalit sa kanya kaya kinuha niya ang kanyang tsinelas sa tinulak ang polis at sinimulang saktan si Aku gamit ang tsinelas. Pagkatapos ay sumigaw siya at sinabing, "Sa pagkakataong ito, papatayin kita o papatayin mo ko." At sa loob ng ilang segundo, ang karamihan sa mga kababaihan na may dalang pulang chili powder at mga kutsilyo na nakatago sa kanilang sari ay naghagis ng chili powder sa mga mata ng pulis. Nang maiwang nag-iisa si Kuya Dab sa korte, binato siya ng mga babae ng chili powder sa buong katawan. Saka binunot ang kutsilyo at pinagsasaksak siya hanggang sa mamamatay. Ang babaeng pinutulan niya ng suso ay pinutol naman ngayon ang kanyang ari. Sa pagmasakar sa kanya ay nakiusap pa siya sa mga babae na patawarin siya. Ngunit hindi tumigil ang mga galit na babae at sa loob ng 5 minuto, ang lugar ng courtroom ay parang binuhusan ng pulang pintura dahil ang dugo ni Aku ay nagkalat. Matapos patayin si Kuya Dab, ang mga dugoang kababaihan ay naglakad patungo sa kanilang slum area. At taas mukhang pinagmamalaki nilang sinabi sa mga kalalakihan na nakaganti na sila. At matapos ng pangyayari ay nagkaroon ng masayang pagdiriwang sa slum area. Nagluto ang mga tao ng mga tupa at namahagi ng matatamis sa lugar. Samantala inakala ng mga polis na ang mga babae ay pinamunuan ni Usha. Gayunpaman ay wala siya sa korte na mangyari ang krimen. Matapos imbestigahan ang mga tauhan ni Aku, inaresto ng polisiya si Usha at nang nabalitaan ng mga tao na inaresto si Usha ay nagsimula silang magprotesta sa harap ng lokal na istasyon ng pulisya. At dahil sa kakulangan ng ebidensya laban kay Usha ay pinalaya din siya. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, sinabi ng mataas na opisyal ng lokal na ang pagmasakar kay Kuya Dab ay ginawa ng 4 na lalaki sa korte na may matalas na armas. At ang mga kababaihan ng Kasturba Nagar ay inako ang responsibilidad para sa pagpatay upang protektahan ang mga lalaking yon.
Mayroong hindi bababa sa dalawang magkaribal na gang na nagtatrabaho sa Basti at si Eknat Chavan na nakaaway ni Ako Yadav ay miyembro ng karibal na gang ni Ako. Minanipulan ni Eknat Chavan at ng kanyang mga miyembro ng gang ang mga babae para bigyan sila ng cover-up para patayin si Ako. At habang pinag-uusapan ng insidente, sinabi ng isang retiradong hukom ng mataas na hukuman na si Bao Bahane na di umano sa mga pangyayaring pinagdaanan ng mga kababaihan sa kamay ni Ako ay wala silang naisip kundi tapusin si Ako. Ang mga babaeng ito ay paulit-ulit na nakiusap sa mga pulisya para sa kanilang seguridad, ngunit binigo sila ng pulisya na protektahan sila. At nang tanungin ng mga mamamahayag, ang isa sa naging biktima ni Ako Yadav na si Jija More tungkol sa massacre ay sinabi niyang di umano ay proud siya sa ginawa nila. Kung sino man daw ang kailangang parusahan, dapat lahat ay maparusahan. Silang mga babae ay wala ng takot at prinotektahan lamang nila ang mga kalalakihan. At pagkatapos ay inaresto ng lokal na pulisya ang 21 katao sa kasong brutal na pagmassacre, kung saan 3 ang namatay kabilang ang mga tauhan ni Ako sa panahon ng paglilitis sa korte. At nang maglaon ay pinalaya din ang lahat ng iba pang akusado. Sa madaling salita, walang naparusahan sa ginawang pagmassacre kay Ako. Noong 2021, isang Hindi film na pinamagatang 200 Halaho ang pinalabas batay sa kwento ng talambuhay ni Ako Yadav at sa kanyang pagmassacre. At noon namang 2022, isang Hindi Netflix na serye na Indian Predator Murder in a Courtroom ang inilabas.